Pero ang True. nangyayari kasi sa Pilipinas, kung sino yung mas nakakaawa yung buhay, kung sino yung mas mahirap, sila yung papanalo. If you really want to help someone, it should be continuous help, not just helping in front of camera and then after that, tapos na. Sa'yo natin, nabigyan lang tayo ng isang pack ng noodles, isang ganito. Hindi lang ito yung dapat na nare-receive natin. And wag natin masyadong nire-romanticize yung nabuntis ng maaga pero naging maayos yung buhay. Hi, chatters! Hello, chatters! Welcome back to the Group Chat Welcome back. Podcast. We are down to our last two episodes Last for this two. season. Yes. And ma-upload to February 14. So, happy Valentine's, chatters. Saktong-sakto naka-red tayo. Hello. Kaya nga Hello, eh. tayo. I'm Hello tayo supposed to dyan. wear white. Pero hindi, pero masikip. Kaya sabi ko nung red na lang. Ikaw, ba't ka nag-red? Hindi, magre-red talaga ako. May red akong pangtulog. Sabi ko, parang namang masyadong baka sabihin ni B, matutulog na ako. Nagsuot ako ng red kasi gusto kong itry kung kasya pa sa akin dahil may paggagamitan ako. Uy, saan? Chinese New Year. Ako. Oo pala. Before Valentine's, Chinese New Year. Chinese New Okay. Okay. So, by the time na ma-upload to, belated Happy Chinese New Year sa lahat ng mga Chinese friend natin and kay Kim na Year. nag-guest Thank natin. you. Happy Chinese New Year. Kung hey Fat Choy. Pengin Tikoy. Nangingi ng tikoy. Okay. Oh, kamusta? So, ayan. Okay naman. Feel ko napipredict mo na kung anong topic natin ngayon. Hindi. 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 Kasi Valentine's eh. So, ang topic Ah, natin ay about, about breakup. hindi, mali. Akala ko Ang sasabihin mo, bitter. akala ko sasabihin mo, ang topic natin about love. Hindi, kasi masyadong predictable kapag love yung topic natin for Valentine's. At saka kasi, lahat naman, or every episode naman natin, di ba? Feel ko naman laging natatakol ang love. Di ba? May it be As a person na family. mapagmahal. Oo, so, pwedeng sa Charot. family, sa friends, self-love, or romantic love, di ba? So, True. sabi ko, para gawin pa rin nating, medyo related yung topic sa Valentine's. Mhm. Dahil gagamitin natin ang salitang romanticize Aha. for today's episode. So, magkakaroon lang tayo ng casual na usapan regarding sa mga Filipino, sabihin na natin medyo toxic na Filipino Praise. stuff, ganon, na naro-romanticize. Mhm. Na masyadong naro-romanticize itong mga bagay-bagay na to na sana hindi na lang, parang gano'n. Na wag i-romanticize, parang gano'n. Kasi nagiging toxic na siya. Okay. Okay. So, okay naman sa'yo yung topic. Okay naman. Okay naman. Okay naman sa'yo, di ba? Okay, before that, um, i-define muna natin kung ano ba yung romanticizing things. Kasi baka mamaya, parang along the way, medyo maano tayo eh. Medyo, ako kasi, parang ang pagkakaintindi ko sa paggamit ngayon, ako ha, sa paggamit ngayon nitong na word na to, parang somewhat ginagamit na siya as parang normalize. Pero hindi, di ba? Pagmamahal. Oo, kasi kapag sinabi mong Accepted. romanticize, Parang ganun. oo, parang pag sinabi mo kasi romanticize, parang view mo yung isang bagay in a, pag, di ba pag romantic, sinabi mo parang magical, parang perfect, ganun, di ba? So, parang somewhat ganun na, pag nire-romanticize mo yung isang bagay, um, view mo siya as perfect or something magical, pero, hindi mo na nakikita na meron pala siyang somewhat bad side, kumbaga, ganon. Na oversee natin yun
nagiging toxic na tuloy. Mhm. Ayun. So, having said that, ano yung pinaka-immediate na naisip mo na toxic trait ng Filipino? Hindi, not necessarily trait, but anything to do with being a Filipino. Filipino time. Yun naman yung number one sa akin. Filipino Mm, time. Parang kumbaga kasi, uh, sa akin kasi, personally, hindi siya nag-a-apply sa akin yung Filipino time because I always want to be on time with mhm. my tawag dito, Appointments, meetings. appointments, meetings like that. Or I will be earlier than the time that we have set up. Sa, parang nangyayari kasi sa atin, lagi na lang late ang mga bagay-bagay. Lalo na kung nyari may mga meeting tayo or may mga party tayo, usually 1 hour or 1 hour 30 minutes, 2 hours late na nagiging-start yung mga ano. Parang na i- hindi siya maganda actually, hindi siya maganda Mm-mm, kasi parang nag-waste tayo ng time natin personally and time ng ibang tao. Pero naro-romanticize na siya cause we were doing that like almost every time na. So mm-mm, parang natanggap na ng mga Pilipino na, hindi yan mag-start ng ganyan. Okay lang yan. Malilate tayo dyan. And parang naging normal na siya for the mm-mm, Filipinos na, not just Filipinos, actually even here in Thailand. But we are talking about Filipinos. But yeah, yun nga, parang naging normal na sa atin yung gano'n na we accepted it kahit na hindi naman talaga dapat natin tanggapin and kailangan nating ang tawag dito, um, i-duldul sa Conti- mga utak ng mga Pilipino na time is gold. Dapat kung anong mm-mm, oras yung sinet up natin, yun talaga yung time na dapat natin ano, mag-start. Kumbaga. Unless may mga instances na hindi naman ka nice-nice na nangyayari, matatanggap natin yun. Pero pag yung wala namang reason, like nagising lang ng late kasi tinamad, ganun. Usually naman kasi ganun may mga nangyayari, di ba? mm-mm, Or kaya may mga iba naman na they really don't value the time of other people. That's why they are late, di ba? mm-mm. True. Ayun nga eh. Kaya magsusorry na ako ngayon kasi medyo, dahil nasa Qatar ako, akala ko okay lang. Na malate Na, pag na may mali. recording. Hindi, actually, sa recording naman natin, wala naman tayong sinet up na time. Kasi usually tayong dalawa naman lagi natin sinasabi. Basta after 10. After Ah, 10. mga Hindi ganon. na natin alam kung ano yung after 10. Mm, okay. So, exempted ako! Okay. Kapag Uy, minsan late totoo. din naman ako, so sa Sa ganito, Thai. basta usapan after 10. After 10. Oo. Okay. Pero totoo yun kasi pagka pagka late ka, parang respect mo na rin yun dun sa tao, 'di ba? Mm. Okay. So one is the Filipino time. Ako naman, very popular to. And kapag sinasabi na toxic Filipino trait, ako talaga is yung pag ginagamit yung kahirapan for something na parang for your advantage, kumbaga. Tama ba Mm. yung term ko, for your advantage? For example, kunwari may isang contest, kunwari ano ba, kunwari singing contest, ganyan. Tapos, kunwari, isa mayaman, isa mahirap. Mhm. Singing contest yun, 'di ba? So, dapat, kung sino yung mas magaling sa kanila, dun tayo, yun yung mananalo. Pero ang True. nangyayari kasi sa Pilipinas, kung sino yung mas nakakaawa yung buhay, kung sino yung mas kung sino yung mas mahirap, sila yung ipapanalo. Hindi naman parang di ako naaawa or something, pero parang unfair lang dun sa mayaman or sa may kaya, sa hindi mas nakakaawa na mas talented siya pero bakit hindi natin ibigay sa kanya yung yung recognition na siya yung manalo, 'di ba? Compared dun sa Mhm. mahirap. Kasi mas kailangan niya. Totoo, mas kailangan niya. Alam naman natin lahat yun. Pero yun ba yung contest?
The contest is Mm. all about, for example, yung singing. Dapat ang i-recognize natin yung singer, di ba? Yung mas magaling kumanta, ganun. Pero sa atin, parang mas dun tayo lagi tayong in favor sa mahirap. Na minsan, ayun nga, hindi na siya, um, parang minsan hindi na rin acceptable eh. Hindi naman tayo nagmamataas or anything ha. Hindi tayo nagmamata ng mga tao, ganyan. Pero, kung mahirap sila, tulungan Deserve mo. natin. 'Di ba? Hindi Kaya. yung bibigyan natin ng, ng recognition na parang hindi naman para sa kanila. Ganun. Parang unfair lang din dun sa kasalanan niya bang naging mayaman siya. Ganon. Mm. Alam mo yun? Yung ganon. Kaya nangyayari yung ganun. Kasi parang iniisip nila, kahit second placer lang yan, masisikat yan. Ganon sila. Kaya okay lang na Mm, panalunin natin to kasi masisikat naman yan, maraming kikitain yan. Parang ganun kasi yung Filipino trades. Lagi yung ganun yung iniisip natin na, kunyari ako yung big winner, ikaw yung first placer. Sabi nila, masisikat yung first placer, kaya okay lang ibigay na natin sa kanya. One time, big time panalo niya. Pero ito, for sure maraming kukuha sa kanya. Ganito, ganito, ganyan. Parang ganun. Parang in a way, na-romanticize yung pagiging mahirap ng isang tao. mm, And nagagamit na yon to parang kumbaga hindi na ma-recognize yung mga talagang magagaling na talents. mm, Doon hindi ko naman nilalahat but we always think that way kasi na parang, okay lang yan kasi masisikat yan. Parang mm, kumbaga lang, ganun. Lalo na yung mga contest na national, di ba? Yung mga pinapalabas talaga sa TV. yun nga. Ganon. So, ayun, yun yung sa poverty na nagagamit or na mas napapaboran sila. Another thing kapag sa ano naman, yung poverty porn na pinagkakakitaan din sila Mm. ng mga tao, ng mga, kunwari for example, yung mga vloggers, ganon, na parang, True. um, Magbibigay sila ng konti, pero malaki ang kikitain nila dun sa vlog na yun. totoo. Though, hindi naman natin minamasama yung pagtulong nila kasi baka naman genuine yung pagtulong nila. But, um, ako kasi personally, kung gusto mo talagang tulungan yung tao, hindi ka lang mag-aabot ng pera. Di ba? Mayaman ka na eh. Kaya mo nang mag-provide ng pera. Then, help them to find a way to earn money as well. Not just Mm-mm, you. Because kasi, parang minsan kasi ang nangyayari na lang is they give what they want to give. And then mm-mm, after that, tapos na. Then mm-mm, sila na yung kikita. Hindi na tuloy-tuloy yung tulong na nangyayari. Kumbaga. mm-mm, That's why I admire Vice Ganda kasi nowadays meron siya yung pinapalabas na Gandara the Explorer, mm-mm, which is talagang tumutulong siya. mm-mm, But those people na tinutulungan niya, hindi na lang niya tinulungan nung araw na yun. Talagang tinulungan niya, for example, yung isang family, pinag-aral niya yung dalawang anak nung tinulungan niyang nagtitinda ng kape. And then may tinulungan na naman siyang waitress dun sa isang restaurant na kinainan niya, pag-aaralin niya yung isang kapatid. Parang ganun. Parang kumbaga, if you really want to help someone, it should be continuous help, not just helping in front of camera and then after that, tapos na. mm-mm. Kumbaga, you need to give them opportunity kesa ayuda. Yeah, that's true. Narinig ko yan sa TikTok na parang may isang humihingi na parang we appreciate the ayudas pero mas ma-appreciate namin kung ang ibibigay niyo sa amin, opportunity. True. Ganon. Kinakausap niya yung government nung sinasabi niya yun. Oo, tama yun. Ganon. Na Kaya nga parang, sabi na, teach a man how to fish and he will live forever. Diba? yeah, totoo. Kaya parang ako kapag may mga contents regarding ganyan na parang alam mo naman na mas magbe-benefit sila kesa dun sa tinulungan nila. Hindi na ako para mag-support. Ganun, hindi ko True. na pinapanood. Parang nagki-cringe nga Maganda ako na. pag ganun eh. Mm-mm. Di Parang, ba nga, yung nakakahiya. sinabi natin dun sa mga content creators na they are just using some people
for gaining Their own money, di ba? benefit. Mm-mm. For their Ayun. For sure meron pa about sa poverty pero maybe mababrought up yun later. Ganon. So, another thing, Another thing naman sa akin agad. mm, go. Hindi, yung yung resiliency of the Philippines. Ay, true. Because Mm-mm. we always hear that one, especially if we experience or if they experience natural calamity in the Philippines. They always say, oh, Filipinos are resilient. They Mm-mm. can survive whatever they face, whatever problem they will face. Parang Mm-mm. kumbaga, ito, pumapasok na yung government na parang kumbaga, lagi na lang, lagi naman nangyayari sa atin yan, kaya kaya nating lagpasan yan. Tulong ng ganito, tapos na. Diba? Mm-mm. Parang, why don't we solve the problem beforehand so that it won't create another problem? Diba? Parang kumbaga, ang nangyayari kasi, ano lang Band-aid band-aid, solution. band-aid solution ang nangyayari lang sa kanila. Na if there is a calamity that happened, um, tutulungan nila yung tao. After that, they will not do anything to solve that the main problem why that calamity happened, 'di ba? Mm-mm. Nakakapagod na yung ganong routine natin sa Philippines na tinanggap na ng mga Pilipino na okay, after the calamity the government will be there to help us. Well, but before the calamity they won't see any help from the government Mm-mm. na or they won't see anything that the government is doing to solve those problems I should say. Parang nakakatawa nga kasi na ready yung mga ibang local governments, ready sila na doon sa mga para sa mga ayuda, para sa mga evacuation, ganyan. Pero never silang naging ready sa mga yung flood control ng mga projects. Walang mga ganon, 'di ba? Or for example, etong place na to talagang flood ano na siya, Bro, flood prone area na siya, ganyan. So, ibig sabihin, dapat alisin mo na yung mga tao doon or magkaroon ka ng parang drainage na project about doon para so, mawala na hindi na siya maging flood prone area, ganyan. Pero hindi yun eh. Ang sasabihin, parang hindi nila ang mindset nila is, okay, kapag bumagyo, at least meron tayong evacuation dito, meron tayong ayuda dito, yung ganun. Wala yung parang ang tawag dito, walang hindi advance mag-isip na parang mm, para hindi na before natin pa mangyari ma-encounter yung ito. problema. Oo. Parang iisipin kasi na parang, okay, kaya, nakaka-proud din naman itong ano na trait na ito as a Filipino. Meron naman din tayo na parang nakaka-proud kasi sobrang strong natin as a person. Pero yun nga, medyo na-over see natin yung negative effects nun kasi nga parang tinitake advantage na lang din yung ano eh. Or hindi tinitake advantage. Hindi na tayo masyadong hindi na masyadong nabibigyan ng importance Hindi na yung prioritize kumbaga. hindi na pa-prioritize, yung dapat i-priority. Ganon. Na sana, hindi na lang kayo maging, na hindi nyo na lang sana to pagdadaanan pa. Alam mo yun? Na imbis na magagastos pa sila dun sa mga evacuation centers and ayudas. Imbis na igastos nila dun, sana iginastos na nila dun pinangpaayos ng mga drainage nila kasi yun naman yung problema, di ba? Parang Mm-mm. yun naman kasi yung number one problem in the Philippines, drainage. Kaya lagi tayong binabaha, lagi tayong nagkakaroon ng mga kalamidad. Dahil nga, hindi natin naalagaan yung nature. That's number one. Because, alam mo naman, sa Pilipinas, maraming mining. And those mining corporations, they contribute big amount. They have a big contribution with those calamities na nangyayari, di ba? Kasi the lesser the trees, the higher risk for the people. Mm-mm. Pero Tapos, yung government kasi, hindi naman nila, although meron naman siguro, meron din naman siguro silang ginagawa, but it's not enough to stop those mining corporations or to kahit man lang stop yung deforestation kasi yun yung number one. That's what we need then, di ba?
Eh, alam mo naman na yung kalakaran nila diyan siyempre baka may malaking bigay kaya parang hindi na masyadong, um, True. pinagtutuunan ng pansin, pinagbabawalan, alam mo naman na yung mga 'yan. Katulad ng sinasabi ko ngayon, isa rin 'tong toxic, eh, na parang alam mo naman na, so parang hinahayaan mo na. Okey, siguro pupunta tayo diyan later, pero alam mo yung sa, resilience pa, kapagka ano tayo, kapagka o 'di yan na 'no, napagdaanan na natin yung ano, Mm. yung calamity or something na, challenge as a Filipino, ganyan. Di tapos parang ang saya natin dun sa konting, hmm, tulong na Cool. maibibigay sa atin. Nakokontento na tayo masyado dun na parang, "Uy, may ano, may pabigas." Parang ang saya na natin doon na dapat maging dapat alam natin as Filipino na hindi lang tayo para sa mga ganito. We deserve better. We deserve better. 'Di ba? Kasi parang sobrang saya natin na bigyan lang tayo ng isang pack ng noodles, isang ganito. Hindi lang ito yung dapat na nare-receive natin. Kaya 'wag kayong matuwa. Maging grateful kayo kasi at least meron kayong na-receive. Pero hindi kasi yun yung deserve nyo eh. We Yeah, need to demand more. deserve better. Meron tayong isang topic dito na parang pinoint out ko na parang wag ka na lang umasa sa government. Pero parang sinabi mo sa akin, parang inopost mo yung mindset ko na yun na hindi, kailangan umasa ka, kailangan magtanong ka sa gobyerno, which is parang na-open yung mind ko na, oo nga no, kasi may responsibilidad sila sa atin. Ganon. And hanggang ngayon, parang ganun na rin yung mindset ko na kailangan talagang mag-ask tayo ng ano yung deserve natin. So, hindi lang tayo para niro-romanticize nila ang mga Pilipino, mga ganyan, ganyan, ganyan. Mga walang iya kayo. Niloko nyo Hindi, kami. pero totoo naman kasi yun. Not just the Filipinos there in the Philippines, but of course, those who are not in the Philippines, we deserve better. We won't be here in other country if we have better opportunities in the Philippines, diba? Exactly. Mm-mm. And those opportunities um should be ano tawag dito? Should be started by the government. Mm-mm. 'Diba? Kasi sila naman talaga yung dapat mamuno ng country eh. Then they should be the one to provide good opportunities for the people. And then nagrereklamo sila na wala ng mga professionals sa Philippines because most of them are going to another country. Of course, they prefer something that is that gives better compensation to them, 'di ba? Mm. True. Ayun. So, ayun, kaya nga parang ano rin yan, magkakonekta yung poverty at saka yung resiliency Yes. natin. Ganon. Okay. And then, meron naman, isa pa, or meron ka pa iba, idadagdag doon? Sa ano, wala. Wala na. Basta. Okay. Yun ang gusto ko sabihin sa resilience. Char. Eto pa yung yung pagiging pregnant na Pregnant. unplanned or unexpected. Pwedeng pag teenager ka, 'di ba, teenage Mm. pregnancy or kapagka, yung ano ka, paano ba sasabihin yung parang unplanned na parang wala ka pang family, gano'n. So, parang nagiging single mom ka or nagiging single Single parent mom. ka kasi nga unplanned yung pregnancy na totoo Or naman. struggling parent. Ano. Oo, totoo naman na blessing talaga ang baby kasi we were once a baby and we know we're blessing. 'Di ba? And When nangyari we na were a rin na baby. we were, yes. Nangyari na rin 'yun sa mismong family natin na may True. mga dumating na baby sa atin na unplanned and kinonsider natin sila as blessings, 'di ba? Pero hindi natin medyo na-romanticize 'yun kasi parang every time na may nagkakaroon ng baby, oh, blessings. Hindi natin naiisip na puwedeng mag-suffer din yung baby sa kung ano man yung situation ng your family, may it be the That's true. financial aspect or yung family mismo na, yun nga sinabi ko na magiging single parent ka, ganyan. So, um,
pagka nagkakaroon ng mga ano, yung, alam mo yung ano, yung mga sinasabi or pinopost sa Facebook na teenage or parang teenage pregnant ako, pero at least, ay yung ano yun, maaga ako nabuntis, pero at least hindi ako nagpalaglag. Yung mga ganun. Ay talaga, Mm. proud ka pa talaga. Yung parang, hindi mo na nga dapat sinasabi yung mga bagay-bagay na ganyan. Alam mo yun, hindi na dapat natin, syempre, daming likes, ang daming comments na, oh, ganyan-ganyan. Hindi po, kasi sa umpisa pa lang, dapat piniprevent na natin yan. Alam mo yun, iplanuhin mo para maging ready ka as a person to be a parent, ganyan, in all aspects, ganyan. Kasi diba, minsan financially stable ka pero hindi ka rin naman emotionally ready, ganyan. So, naapektuhan pa rin yung baby. And, ito rin yung nagkukos ng, alam mo yun, yung kahirapan ng buhay. Ito pa yung sa kahirapan niya, okay lang mahirap ang buhay, basta magkakasama tayong lahat. Ngayon, parang, talaga ba? 'Di ba? Yung Bakit? parang, ano tayo, maging realistic tayo na hindi talaga. Hindi True. talagang masayang mabuhay nang wala kang pera. Ganon. So, kaya kapag ka mabubuntis ka, isipin mo, tao yan eh. Bubuhayin mo Mm. yan. 'Di ba? Palalakihin mo yan, Dagdag. pag-aaralin mo yan, pakakainin mo yan, bibihisan mo yan. Ang dami, laking responsibilidad yun. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na, gusto ko na manganak, gusto ko na mabuntis. Or hindi ka nagdidesisyon, hindi ka nag-iisip, bigla ka na lang nabuntis. Alam mo yun, hindi naiisip ng mga, ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Yan, nagagalit na po siya kasi siya po talaga napaka-responsable. Ating ate. Ate. Hindi Pero totoo din naman. Hmm. That's true. You have to be responsible. Be um be a responsible human, kumbaga. Mm-mm. Because sabihin na natin, yeah, blessings 'yon. Pero hindi mo kasi pinagtanuan 'yan eh. Hindi rin naman basta-bastang hindi rin naman basta-bastang mamuhay. At paano ba? Hindi rin naman basta-bastang Basta magpabuhay. Hindi, ano ba? Bumuhay. mam- bumuhay. Ano ba yan kasi? Hindi naman basta-bastang hindi naman basta-bastang Ang hindi naman bumuhay. madaling bumuhay ng isang tao na naman, di ba? And another thing is, ano na naman yan eh, dagdag na naman yan dun sa carbon footprints na makokonsume natin dito sa, ay mabibigay natin dito sa mundo. We are not, uh, ang tawag dito, saying naman na huwag na kayong magbuntis. Pero you have to plan din naman, di ba? You have to Mm-mm. plan. Enjoy your life first before you will be responsible with another life na naman. And wag natin masyadong nire-romanticize yung nabuntis ng maaga pero naging maayos yung buhay. Once in their life, they struggle because of that experience. Din. We have Mm-mm. to educate our children, not just our children, but of course the people around us that teenage pregnancy is not it's okay. Di ba? Totoo. Kasi, alam mo, kapag ka teenager ka pa, hindi ka pa totoo yun, maging scientifically speaking, hindi pa talaga well-developed yung utak mo. Marami pang pagdadaanan yan. Kaya, at importante na well-developed ka kapag ka bubuhay ka ng isang tao. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, responsibilidad mo yan eh. Kaya kapag Mm. teenager ka, gawin mo yung mga bagay na dapat ginagawa ng teenager. Ano ba dapat ginagawa ng teenager? Mag-aral, 'di ba? Mag-enjoy with limitations. Mga ganon. 'Di ba? Ah, Diyan na pumapasok yung ano, diyan na pumapasok na dapat talaga ma-include na sa curriculum natin ng sex education because that's very important para mm-mm, matutunan ng mga ibang ng bawat kabataan na kung paano i-control ang kanilang mga pangangailangan. Char. mm-mm. At saka kapag sinabi mo kasing sex education, masyado kasing nagfo-focus dun sa sex mismo eh. Alam mo yung mga bago mangyari, habang nangyayari, pagkatapos mangyari. Pero hindi,
ewan ko lang ha, kung kasama din ba yun sa i-discuss yung responsibilities, kung ano man yung I guess so. consequences ng ano, nung action na yun, 'di ba? Pero, I Kaya dapat guess. tinatakot talaga kayo eh, mga ano ngayon. Bigyan ng kakaibang trauma eh, no? Hindi naman tinatakot pero parang precaution man lang, gano'n. So, yun. Siguro And, kasi nang na yun eh, parang matagal na kasing nangyayari sa atin. Kaya parang, okay, tanggapin na lang kung ganyan. Alam mo naman yan. tayo kasi ano tayo eh, family-oriented tayo, diba? So, whatever happened to our family member, we will always accept them as what they as they are. Diba? Mm, hindi na ngayong 2025, charot. Ayun pa. Tapos, ano, regarding dyan sa pregnancy, meron pa yung mga ibang, um, kunwari, for example, couples na gusto nila ulit magkaroon ng anak, ganyan. "Oh, anak pa tayo, sige, anak pa tayo, ganyan. Uy, hirap ka na ang buhayin yung mga existing na anak mo, gusto mo pa ulit? Sobrang, talaga ba? Sobrang hindi ko talaga kaya, personally, hindi ko sila kinakaya na parang, paano kaya nila nagagawa yun? Yung ako, sarili ko, parang nahihirapan na akong buhayin sa sarili ko. Pero Um, totoo, Hindi, totoo, ito ha, real talk. Ayaw ko na kung anong sabihin niyo sa akin. Pero, i-compare mo yung life, yung opportunities na meron kayo. Parang feeling ko naman, I have better opportunities. Tapos meron pa silang tatlong responsibilidad or apat na responsibilidad, tapos dadagdagan pa ulit nila. Parang, nabibilib talaga ako na paano nila kaya yun kung ako, I have better opportunities, pero hirap pa rin ako sa buhay ko mag-isa. Alam mo yun? Tapos sila nakakaya nila, tapos gusto pa ulit nila. Galing. Galing talaga. ano lang yan, pananalig. Pananalig. Sobrang pananalig. Hindi, but ang ibig ko lang sabihin is, I know na meron kayong struggles, pero yun ba talagang pipiliin mo sa buhay? Nabuhay ka para piliin mag-struggle. Alam ko, part yan ng buhay. Wala tayong ibang choice kundi harapin ang mga struggles. Pero kung meron naman tayong choice na hindi mag-struggle, syempre, piliin na natin yung wag mag-struggle, di ba? No, at saka ano dapat, tawag dito, kung nag struggle ka na sa buhay or kaya hindi mo naman kayang punan yung mga pangangailangan mo at mga pangangailangan ng mga anak mo ngayon, huwag ka na magdagdag pa ng isang taong mamumblema sa mga problema mo ngayon. Diba? Kasi parang yun kasi yung nangyayari sa mga Filipinos eh, na yung traits natin na ayan, pag nakapagtapos yan, tutulungan ako yun. Parang matagal pa yun eh. Mangyayari. Bakit kailangan mo, bakit yun ang nasa isip mo na kagad na yun yung isa pa sa mga pangit na mga na trait ng mga Pilipino na pinapaako sa mga anak yung mga responsibilidad nila as parents. Totoo Lalo na yan. kung lalo na kung nasa legal age na yung anak nila. Parang, oh, nagtatrabaho ka naman na, ikaw na sa ganito. Natakal na natin dito yung dati sa podcast natin na Mm-mm. we are not responsible for those things, but we can help. Diba? We can help, of course. Kung We ano are lang yung may family, we can tulungan, help. yun lang. Yeah. Mm-mm. Okay yung sinabi mo kasi medyo okay pa yung sinabi mo kasi parang pinapaako sa kanila yung responsibilities nung legal age. Pero may mga ibang family, Bessie, bata pa lang, kailangan ng kumayod. Kasi hindi afford Totoo. ng parents nila. Kaya isa din yun, yung child labor. Yung child labor na nangyayari sa Philippines na nire-romanticize natin. Katulad na lang yung nangyari nung Sa sa pagitan. security guard at saka sa Sampaguita, ganun. Ano masabi mo nun? Ako initially, alam mo, initially doon ako sa guard talaga. Hindi ko alam, parang, may awa naman, syempre naawa naman ako kasi sinipa naman, lalaki naman yun, 'di True. ba? Tapos isinira pa yung ano, syempre na, pero nandoon ako sa ano eh, guard talaga ako eh. Hanggang sa nakuha na yung full picture na, 'di ba umamin yung parents na talagang pinag-uniform para ano, para Hindi ko sila makabenta. na hindi ko sila Sundan na yung story. nasubaybayan, but Mm. I know that
She's really a student, but hindi siya high school Minor. or hindi Mm-mm. siya minor. University student na siya. Medtech student yata siya. Kaya ayun, kaya sila nag-uniform. Kasi nga ganun na yung niro-romanticize natin ang child labor. Na kapag may bata, nagbebenta, ganyan, kakaawa, bili tayo sa kanya, tulungan natin. Sa mga parents, pagbentahin mo yung mga anak mo. Or worse, yung mga sindikato. Sila na tuloy yung ginagamit. True. Pero kung hindi natin sila, for example, gusto mo silang tulungan, bigyan mo sila pagkain kasi alam mo kakainin nila yung busog sila. Kesa yung bibigyan mo sila ng pera na hindi mo Pera. alam kung saan napunta yung pera. 'Di ba? Ayun. Yun yung, yun yung sana maintindihan natin, maintindihan ng madami na hindi tayo masamang tao kapag hindi natin sinuport yung mga Kahit ganun. Kasi akala natin sila yung sinusuportahan natin, pero yung toxic na child labor or yung mga irresponsible parents, yun yung mga sinusuportahan talaga natin. 'Di ba? yeah, that's true. Ayun. Tapos, Yun. And then ako, may isa pa ako yung ano, yung manana habit natin. Although I think hindi naman na siya nangyayari sa atin, but ano na ulit yung manana manyana? habits like Ano na ulit yan? it's like procrastination na Okay, ano mamaya yun? na. Oo, mamaya na. Na parang lagi na lang nating hindi natin hindi natin alam kung ano yung mga priorities natin in life. Hmm, Though ay hindi ko naman sinasabing lahat but most Filipinos because parang parang malaki pa rin naman yung percentage of poor Filipinos, di ba? mm, Na parang ang nangyayari na lang sa kanila, mamaya na yan. Kunyari may problema sila or may kailangan silang gawin, mamaya na lang, okay na yan. Marami pa tayong oras, kumbaga. But naro-romanticize na siya na tinatanggap na lang natin na laging na-delay ang mga progress natin sa life or mga gawain natin sa buhay dahil sa ugali natin gano'n. Na which is, we will be having a better life if we know our priorities and we will do things right away. Kung kailangan natin gawin, dapat kailangan natin gawin, di ba? We have to set our time or our schedule every day that this time we should be doing this activities and another activity. Di ba? Ganun naman kasi talaga para magpo-progress ka sa buhay mo. Kasi pag dinedelay mo ng dinedelay ang mga bagay-bagay sa buhay, mas parang kumbaga dumadami yung mga activities na kailangan mong gawin, dumadami yung responsibilities mo na totoo. nalulus na yung track mo on how to progress in life and how to make your life better. Diba? True. True, Diba? Parang Bessie. from procrastination naging sa progress of life Ang na progress ano of na. Hindi, kasi totoo naman eh. Diyan naman nagsisimula yan eh. Alam mo yun, kapag alam mo yung goals mo, bakit mo pa bakit mo pa siya ide-delay, kumbaga? Maghihintay. Oo. Pwede mo naman na siyang gawin ngayon. Oo. I agree with that, Manyana. Kasi mahirap naman talaga yung gano'n. Yung ikaw mismo sa sarili mo, pinagdadamutan mo ng oras yung sarili mo na gawin. Or hindi naman oras, pinagdadamutan mo yung sarili mong umayos yung buhay. Ay, Diba? oo. Kapag dinelay mo kasi yun, parang ano yun eh, para sa sarili mo yun eh, 'di ba? Para Parang, sa sarili. parang sa sarili, mayroon akong gustong gawin na ganito. Tapos dinelay mo, parang, binibetray mo in a way yung sarili mo kasi hindi mo to ginawa para sa'yo din naman. 'Di ba? Oh, tapos in the end, magre-regret ka na sana ginawa ko na pala siya. Mm. Mamaya too late na. Ganyan. That's true. Ayun. Ay, At eto napagod. pa. Medyo balik ulit tayo ng konti dun sa dun sa poverty. Konti lang naman. Ganun lang. Anong tawag dito? Yung breadwinner. Yung Ah, romanticizing breadwinner. Parang kanina, 'di ba, sinabi natin na parang inuobliga yung mga anak anak. kapag nasa certain age na sila na, kaya nyo na yan. So, sila na, 'di ba? Pero, ang worst scenario, Bessie, kapag merong breadwinner, tas iisa lang siya, Hmm.
iisa lang siya sa family. Tapos minsan pa, alam mo yung sa Showtime, hindi ko masyado napapanood pero nakakanood ako ng clips. Meron yung sa 16 family members, mag-isa lang niya. Oo, napanood ko yun, yung episode na Winner yun. siya talaga. Kasi siya lang yung nagpo-provide para sa Extended lahat. family, yung mga iba. Which is super, super, super unfair para sa kanya. Ganon. Kasi, para sa akin, dapat walang breadwinner. Alam mo ngayon ko nang na-realize na, ay, hindi pala ako breadwinner, Bessie. Kasi parang, breadwinner ako. Hindi. Kasi parang tayo, 'di ba? Meron tayong ano eh katulong eh na Pa-share. oo, Yeah. ka-share. So parang ang nangyayari is we're just helping each other. Hindi tayo para as breadwinner na ah Kaya kung nasabi man namin dun sa mga previous episodes namin na breadwinner kami, binabawi na po namin. erase erase. Erase, Ganon. erase. Kasi meron kaming katuwang para mag-provide sa family, parang ganon. At saka para din naman sa amin yun. Pero sana, alam mo, yun, nung nagkaroon ng breadwinner na ang tawag dito, na segment, tapos nakikita ko yung mga Segment. clips, ay, parang sobrang unfair para sa kanila na yung iba hindi na nakakapag-asawa, yung iba hindi na nila na-enjoy yung buhay nila dahil dun sa responsibilities nila sa family Hindi nila. nila na-provide yung mga kailangan nila sa sarili nila dahil sa responsibility nila sa family. Dapat walang breadwinner. Dapat alisin natin yung That's the worst breadwinner. scenario. Mm-mm. Yeah. Actually, dapat niromanticize siya ng mga Filipinos na parang kumbaga, we are living because of this person. And parang tulungan na lang natin siya pagsilbihan sa bahay. But that's not enough, di ba? Parang kumbaga, sabi mo lang physically tired siya and nagtutulungan mo siya or pagsisilbihan mo siya sa bahay. Bukas ganun The, naman. yung physical tiredness niya is parang kumbaga okay na ibsan. But the emotional tiredness or the emotional, ang tawag dito, uh, discharge, recharge, no? Emotional basta ganun. Oo. Basta yung emotional feeling niya. Hindi mo maano yun eh. Hindi mo mapapalitan. Kahit sabihin kasi ng mga breadwinners na masaya-masaya ako kasi tinutulungan nila ako, pinagsisilbihan nila, binibigyan nila ako ng importansya sa bahay. But it's not. It's not really like that. Para kumbaga, they are always keeping their emotions para lang masabing masaya yung family nila or okay yung family nila. The best thing that we can do there is if ever man na you cannot provide for the family yet, and this breadwinner is sending you to school, then you should study well so that makakatulong ka sa kanya in the future right away, 'di ba? Or find a way to help the breadwinner, 'di ba? To earn money. Because nowadays marami naman na tayong pwedeng gawin eh. Like affiliate marketing. You can do online selling. It's easy for us to earn money. You just have to think where you are good at and work on it, diba? Ah, super agree. And meron din naman yung setup na ikaw yung pinakamalaki nag-earn. Okay lang yun. Basta hindi lang ikaw yung nag-earn sa family. At saka ang pinakamasakit is yung mga ibang family members, kaya naman nila na mag-work. Hindi lang nila ginagawa kasi nga Yun lang yun. nakasandal sila sa'yo. Yun din Or yung, hindi lang nila, or kaya naman nila, pero ayaw lang nilang magbigay. mm, meron That's the din, pwede worst. Kasi din yun. parang kung kumikita ka na, for example, tayo magkapatid, kumikita ka, tapos ako lang nagpo-provide for the family, for the parents, for Mm-mm. kumbaga. Kasi ikaw, you have your own family, but you still have the means to help the family. Kahit na hindi ganun kalaki sa binibigay ko, at least you are helping, di ba? Oo. Para sa akin, hindi naman yung kung gaano kalaki o kaliit eh. As Yeah. long as meron kang help na nabibigay at as long as hindi mo ipinapaako sa iisang tao lang. Kasi ako yung nalulungkot para sa kanila. We have 'Di to ba? lessen the we have to lessen the burden of each other. Mm. Di ba? Kasi gano'n naman Lalo na talaga sa ang family na. family. Kasi gano'n, Yes. tulungan, 'di ba? Hindi yung pasahan ng Yeah, that's burden why eh. sa atin naman, sa ating dalawa, we don't feel that way. Kasi
Hindi naman tayo, parang kumbaga hindi naman tayo inuobliga ng mga Mm. kapatid natin to provide everything for them kasi Mm. they are able naman, di ba? Mm. Sa ako personally, um, hindi ko siya na hindi ko siya hindi ko na-feel yung responsibility for the family because I have my Mm. sisters who provide or who help me in providing for the family. Oo Diba? naman, Na nakita ko din naman. kahit hindi ganun kalaki, at least they are there to help. And the Diba? effort. Talagang lahat ng Yeah, pwede gagawin. Nakita mo yung effort. Kaya talagang, alam mo na, deserve nilang, if hingi sila ng tulong sa'yo, deserve nilang mabigyan, di ba? Kasi nakita mo sa sarili nila na tinutulungan din nila yung sarili nila. that's right. Ayun. So, sana, if may chatters tayo na breadwinner watching, nakaka-proud ka, pero, sana bigyan mo rin yung sarili mo ng mga bagay, Important. oras, pahinga na deserve mo, 'di ba? True. Learn to say That's no to your family. Tulungan mo din sila na, work their ass off. Ayun. And doon yes. naman sa mga super umaasa sa mga breadwinner, uy, ano? Uy, Anong, yan naman. gusto mo panipisin natin yung mukha mo kasi sobrang kapal na. Halika Ayan, dito. ayan, ayan. Talaga. Ayun. Okay, next. Next, meron pa ako yung isa naman, yung ano, colonial mentality. Sa akin kasi, pag sa yung colonial mentality, parang we tend to uh, choose the products of other countries than our own products. Parang Mm. lagi lang natin iniisip na pag product ng Filipino, hindi naman ganun kaganda. But we don't, ang tawag dito, we don't appreciate na those products are better than the products that coming from this particular country. Diba? Mm-mm. Na naro-romanticize na yung pagbibili natin ng mga products ng country ito kasi mas mura and mas dekalidad without even thinking na Filipinos can also produce those kinds of high quality products. Diba? Totoo yan. Um, ang tawag dito, meron ako napapanood sa mga TikTok na finiflex nila yung mga bags nila, yung mga locally made. Ang gaganda. At saka, inaano nila yung kino-quality check nila. Okay din naman, ganun. Kaya, at saka, ako lang naisip ko lang na the more na susuportahan natin sila, syempre mas magkakaroon sila ng, mas maha-hype yung ano yung product, mas magkakaroon sila ng means to improve pa. Alam mo yun, na parang pwede na natin ilaban internationally, ganyan. Pero At saka ang saya kayang yun yung suportahan ng local. Ako ha, kasi local. hindi lang That's sa true. Prada, kasi ako, kasi wala naman tayo sa Philippines para bumili ng mga products nila. So para ako, ang means ko naman to support is mga artist na sobrang proud na proud ako pag may mga Filipino artist na, "Ay, ang galing naman nito," gano'n. Doon naman ako nagso-support, 'di ba? Kasi I can We support don't them have through doubt naman online. when it comes to Filipino talents. We Filipinos really support our Filipino talents kahit anong mangyayari. Yung iba kasi, nakukornihan kapag OPM. Actually, dumating din naman ako sa era na parang pag OPM, parang, ew. Siguro nung bata ako, alam mo yun, kapag OPM, parang, ew, mas cool kapag R&B from, Hollywood, mga okay, okay. Pero ngayon, parang instead of supporting lang yung mga K-pop, ganun, support nyo rin yung mga P-pop, ganun. Kasi 'di ba ngayon may P-pop na tayo, dati wala naman. So yun din yung support na pwede nating bigay. Yes. Malaking tulong na rin naman sa mga artists natin. Oo. Tsaka pag ganyan mga products or kapag mga artist natin yung susuportahan natin, mas nagbibigay din tayo ng opportunities na mga trabaho din, 'di ba? Sa mga True. kapwa Oh, kasi pag natin. basta lalong marami ang orders, it means that they need more Manpower. manpower, di ba? Diba? So, kailangan Kayo natin talaga. isipin yun.
Para Oo. hindi naman yung mga mayayaman lang ang yumayaman, di ba? True. Oh, support local. Yes. Support. Okay. So, ano pa ba? Um, Speaking of local and international, medyo, eto ha, ewan ko kung ikaw din yun, ma-view mo to, na nire-romanticize yung pagiging OFW. Ah, yung isa lang sasabihin ko. Kasi kung alam nyo naman, masayang mabuhay abroad because meron yung mga perks na parang you can live independently, ang dami mong matututunan, ganun, 'di ba? Pero when But it it's comes not to, easy. oo, hindi madali. Akala kasi nila, uy, nag-abroad na nag-expect ng libre. Ano ka? Oh, Yung ano, yung opportunity dito better, pero pares pa rin ang responsibility. Anyway, hindi yun yung topic. Um, Nare-romanticize in a way na parang, uy, mag-OFW ka na. Parang ang saya-saya na. Dapat hindi tayo masaya kasi dapat ang opportunity nandiyan sa Pilipinas. Sabi nga, mayroon ako nabasa na OFWs are not heroes. Pero iibahin ko yan kasi naniniwala ko, heroes pa rin tayo. It's just that heroes na victims of a failed system. yeah, 'Di ba? that's Na true. parang imbes na diyan natin nakita yung better opportunity para at the same time makasama pa rin natin yung family natin, 'di ba? Ma-enjoy pa rin natin yung nasa Pilipinas tayo, ganyan. Pero hindi eh. 'Di ba? Biktima tayo na wala tayong makita. May job pero hindi naman better yung offer compared sa abroad. So mag-abroad na lang kami, 'di ba? Kasi iniisip nila, may mga ibang Filipinos, iniisip nila na mag-abroad ka, ganito naman kikitain mo, kaya mo kitain dito sa Pilipinas. Hindi. Yung ano kasi, yung responsibility, nung kunyari sinasabi mo 40,000 na kinikita, ang responsibility nun is malaki na. Pag dito sa Mm. ibang bansa, ang responsibility ng 40,000 na sinasabi mo, eh nasa bababang posisyon pa. Mm. Diba? So, mas pipiliin naman ng ako personally, mas pipiliin ko yung abroad kasi the responsibility is lesser than the responsibility that I will have in the Philippines. The compensation in the Philippines is not fair enough for the Filipinos for in order for them to stay there in the Philippines, di ba? Naro-romanticize na yung pagiging OFW ng mga tao. Nasasabi nila na um, giginhawa ang buhay. Yes, giginhawa ang buhay, pero ang tawag dito yung Kami mong yung namimiss eh. oh, ang dami mo na-miss yung sadness, yung loneliness na nararamdaman mo every day of your life. Lalo na kung mag-isa ka lang dun sa bansang yun, di ba? Wala kang kamag-anak or kakilala man lang, di ba? Mahirap yun. Di ba? Pag-iisipin mo siguro yung kay mama mo. Kasi kay mama, hindi naman. Kasi doon naman yung mga kapatid niya. So, parang kumbaga, mahirap para kay tita yung situation niya before kasi mag-isa lang niya. And Oo. parang kailangan niya mag-build ng new circle of friends in order for her to survive the loneliness that she's feeling And that you know time. what? See, during that time, hindi pa uso ang Facebook. Walang Facebook nun. True. Call Sulat-sulat. talaga. Ay, All. hindi walang Yes. sulat. Tapos naman na yung era ng sulat na yun. Meron ng Ay, si mama meron pa din. ay, nagsusulat. Mga Hmm. high Pero school. tumatawag din naman. Oo, kailangan tatawag ka. Tapos, di ba, sobrang mahal nun. So, hindi every day. Parang every weekend lang. Ganun. Tapos, dapat makwento Tapos, mo na hindi pa lahat. matagal. Hindi pa matagal. Totoo yan. Kaya dapat mabilis ka magkwento. Ganito, alam mo ba ba? Ah, kaya Alam mo, pala. ganito, ganito, Hindi ganito. siya Alam mo na magsalita. kung ba't mo magsalita. Na-train na naman. So, yun. Kaya thankful din tayo sa sa technology. Kasi ngayon, Technology. tingnan mo naman, di ba? Gusto mong kausap, ganyan. Dali na lang mag-away. Awayan mo na Away. lahat. Ayan. Ayun. Naro-romanticize siya na parang nga, giginhawa ang buhay. But Mm-mm. not all Filipinos, I mean not all OFWs have a success stories. Kumbaga, Oo, ang dami. Kaya nga victims tayong lahat dito. ng fail. Kahit pa sabihin mo umasenso ka, biktima pa rin. Dahil ang dami nga namin na-miss na events,
na mga pangyayari sa mga buhay ng mga mahal namin. Though choice naman namin na pumunta kami dito. Maging OFW. Pero Maging OFW. choice Choice naman naman namin naming dalawa na maging OFW. maging Pero, OFW. Pero ma maibibigay ba sa amin yung choice na yan kung okay dyan sa Pilipinas? I mean, kung, aminin nyo. oh, 'di ba? Ayun, ayun lang. Yeah. We are speaking in behalf of all the OFW. I'm sure they have the same sentiments. True. We are enjoying the life, but it's not fulfilling. Kumbaga. Or is Ayun. it fulfilling for you? 50%, not 100%. Alam mo yun. Ito. Siyempre, May kasi, kulang eh. Parang may kulang lagi dyan. mm, mas masaya pa rin alam mo yun, makipag-away personally sa In person. family member, Kapatid oh, mo. in person. Oo, kesa sa chat. Charot. Joke lang po. Ayan. So, may So, idadagdag ka pa ba dito? hindi kami mapang-away. Meron pa. Baka may Ah, nakakalimutan ka. Corruption. Corruption sa Pilipinas. My God. mm. Masyado na nating nire-romanticize ang corruption. Lalo na pag oras na ng botohan, bibigyan ka lang ng 500, okay ka na. Feel Isang ko libo, okay. hindi lang yung hindi naman hindi yung corruption ni romanticize. Ang nire-romanticize yung mga politicians. Wrong Yeah. politicians na kapag kilala na masyado na para mo na siyang ay hindi ko At ito, maintindihan. may mga politicians sa Mm. Pilipinas na they don't deserve the position but they were elected because they are famous for something they did Kasi in nga the yung mga iba 'di ba society. parang a celebrity turn to politicians, mga ganun. Yung Athlete, iba, good job. Pero most of them, hindi. 'Di ba? mga palamunin sa Pilipinas. Ako nga minsan, paano kaya kung Ako ha, meron akong mga hindi gustong mga politicians, tas naiisip ko, paano kaya kung nakasalubong ko to? Kasi 'di ba tayo kapag nakakasalubong tayo ng mga politicians, parang, uy, sir, sir, ganun. Pero hindi naman natin sila gusto din. Aminin mo yun, meron na yung may mga Ako hindi. 'di ba? Ah, hello, Ako hindi. sir, ganyan, ganyan. Kaya ako nai-imagine ko na, babatiin ko ba to? Sir, sir ko ba to? Kapag dumaan ba ako, tas hahawiin ako ng guard or ng security guard nila na, ma'am, tabi po, dadaan po si ano. Ay, bakit? Bakit? Baka gumanon ako. Ay, bakit dadaan din ako? Totoo, di ba? Why do they have to give priority to those people na they were elected because they have to serve the people, di ba? Para ang nangyayari, romanticizing politicians, like, ang nangyayari na is they were given more priority than those people that they have to serve. Totoo, napaka-ironic, 'di ba? Na parang, dapat tayo yung well, tayo naman talaga yung kinakamayan nila pag election. Pero after nun, huyu, ang hirap ng haligilapin na mayor. True. Pwede makipag-meeting kay mayor? Ay, hindi po pwede. Ah, talaga ba? Do Di al ba? protocol naman na talaga yun. Syempre, government, kailangan protektahan yung security. Pero, talaga ba? Hindi na ma-reach? Di Yung ba? mga ganong Ang levels. hirap-hirap, ang hirap-hirap hagilapin ng mga politicians na yun pagkatapos na ng ano. Tapos pag alam mong corrupt, tapos kapag makita mo yung social, yung mga family nila, tapos yayamanin, parang, the audacity of this person. Yung parang, ang kapal naman ng mukha mo magyaman-yamanan dyan. Kung alam ko lang, pera din naman namin Galing yan. naman ng pera Diba? naman ng Meron bayan. ako mga ganun yung mga nagva-vlog-vlog na na medyo, alam mo lang, alam mong corrupt. Ganun, naiinis Oo. ako kapag ang social-social ng family na parang, ang ina nyo, nagmura na, nagmura na. Nakakainis kung kaya yaman-yamanan ka, pera naman yung, hindi ko alam ba't ang kapal ng mukha nila. Anyway. Kaya kayo, mga chatters, pag meron na kayo pagkakataong bumoto ngayon, isip-isip kung sino talaga mga iboboto. Hindi lang Mm-mm. dahil sikat sila, okay na. Mm-mm. Ayusin natin ang buhay sa Mm-mm. Pilipinas. Totoo yung Ah, background check. Background check tayo.
True. Mm-mm. Okay. Nakaka-stress. Lipat na tayo. Eto, Meron ka pa ba? Bessie. Oo, meron pa. Eto. Um, kasi dito sa Qatar, mas binibigyan ng priority is yung mga lokal. Parang kumbaga kung sa hierarchy ng nirerespeto, sirerespeto yun yung lokal. Pero tayo sa Pilipinas, hindi. Tayo nag-a-adjust talaga sa mga foreigners. Tayo yung True. magbibigay pugay sa kanila na minsan, natitake advantage din tayo. Kunwari, for example, um, yung mga YouTubers ano, na mga Alright. YouTubers na foreigners, gagamitin lang nila yung Filipino, tas super dami na nilang views. Tas tayo naman, tayo Filipino, binanggit yung Filipino, parang gano'n naman tayo. Sobrang saya Oo, natin. hate na hate ko yung mga ganyan, yung mga YouTubers yan. Lalo na yung mga, kunyari, yung nanalo si Sofronio Vasquez. Mm, Wala, ang dami-dami ng mga foreigners na nagsisilabasan ng mga ano nila, na, ang galing-galing itong Pilipinong to. No, not knowing na ginagamit lang nila yung Pilipino to gain money, di ba? kasi alam mo naman tayo, Kaya kapag ka, binablock ah, ko talaga yung mga ganong mga ano, mga ganong mga contents, paid hindi kasi alam contents. nila tayo na ano tayo, masyado tayong masaya, masyado tayong proud. Yung Proud. Pinoy proud. Pinoy proud. Pride. Pinay pride. Yung Pinoy pride na parang kapag binanggit tayo sa international ganun, yung attention talaga, binibigyan talaga natin ng attention, ganyan. Siyempre, That's true. kapag ganun, more views sa kanila, na minsan ginagamit na lang nila tayo, tapos pupunta sila sa mga pinakamahihirap na places, yung mga ginagamitin, basta yung mga ganun, ayoko, ba't kayo masaya, parang ganun. Eh kapag pupunta ka ng ibang country, hindi naman sila ganyan. Na True. parang, ano yun, um, Bow down. bino-worship nila yung mga parang mga foreigners, not specific, mga foreigners na parang, ayun lang. Sana wag ganun. Sana sila din yung mag-adjust sa atin. Alam mo yun, medyo taasan naman natin yung tingin natin sa sarili natin, Sarili kumbaga natin. ganun. Yeah, that's true. Although, hindi naman ganun, hindi naman maganda yung ganong pag-uugali na masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo. But To some you extent have lang, to, na oh, wag tayong magpagamit. Alam mo yun? true. Yeah, learn from us. We are fighting for what we deserve, di ba? Oo, hindi na tulad ng dati. Kasi tayo, alam naman natin yun, yung masyado tayong mga people pleasers, hospitable, welcoming, mababait, mga ganyan. Kasi alam nila yung gano'n nating ugali na True. minsan natitake advantage na tayo. Ginagamit na Yes. pala tayo, ganun. Meron nga yun dito sa work ko na parang, syempre Filipinos, they are really good when it comes to the English language. So, pag may hosting, mga ganun, ginagamit na nila ako to the extent that it's not my job. Mm, Diba? Kaya parang I started last year na nag-charge na ako for those hostings. very good. Um, ano, Master of Ceremony. Mhm. Ganun. Hindi to for free. Wag kang ano. Good job. Good move. Good decision. Very good. Well done. Yeah. Good job. Excellent. Excellent. Hindi totoo yan ha. Totoo yan. Hindi free ang mga service. Wag mag True. wag s- wag ipasanay sa kanila na ganun. Kasi True. nasanay sila na ganun tayo. So parang though ayoko naman mawala yung trait ng mga Pilipino or yung pagkakakilala sa atin na hospitable tayo, na mabait talaga tayo, Hindi mo friendly, mawawala yun. ganyan. Wag naman natin iwala pero alam mo yun, let's just set limits lang na True. wag naman masyadong talagang, alam mo yun, worshipin na natin sila. Tsaka tayo yung Don't worship them. usually na mag-a-adjust for them. Wag naman ganun. True. Okay. Ako din sa company ko, mag-isa lang ako Pilipino pero sila nag-a-adjust. Char! Ah, ganun. Char! Char lang. Ganun. Joke lang. Okay. Ganun kataas yung tingin mo sa sarili mo. Mag-adjust ka. Then, alam naman ng mga Pilipino kung saang banda natin yung sinasabi, 'di ba? True.
Huwag kayo masyado magpaapi sa kanila. Oo. Ano pa ba? Sa akin, meron pa ako yung ano, maintaining double standards in everything. Diba? We always have that. Anong Na ibig mong sabihin? we always adjust our standards when it comes to things around us. For example, yun, parang yung nabanggit natin kanina, yung, for example, may calamity. Our standard should be, these calamities won't happen. But our magiging double standard na siya na, okay, give me some ayudas and that's okay. Help Ah, me okay. to relocate and that's okay. Parang, baga, we don't have, we don't stand, not all Filipinos have, but we don't stand to our standards. Tama. We don't stand to our standards. Na Hmm. parang, we always adjust our standards to everything para lang matapos na yung mga pangyayari sa buhay. Nagko-compromise tayo lagi. Always compromising. Na to the extent na ano, dehado na tayo. True. Okay. Meron pala tayo din gano'n. Oo nga, na-realize ko nga yun. Oo nga. We do have that. Mm-mm. Parang kumbaga, we always adjust. Kunyari, kung may gusto ka, tapos hindi mo makuha agad, okay, sige, ito na lang muna. Without, Yeah. without exerting or without fighting for your rights or for what Para you bang ano want. na to, parang pwede ba natin sabihin na nakokontent, yung more on nakokontento na lang tayo. Ganon. Oh, parang Parang ganon, nakokontento na. Ito lang yung kaya mo ibigay sa akin. Sige, okay na. Okay na to. Parang ganon. Ito yung mm, hiningi ko, pero ito lang yung kaya mo ibigay. Kaya sige, okay na. Ganon. Na hindi parang na, ganun. Diba? na parang dapat, wait lang, hindi ito yung hiningi ko. Kulang pa. Dapat Parang, ganon tayo. yes, we Ah, have to fight for what we want, diba? mm-mm. And what we need, not And just what we what, but deserve. what deserve. Yeah, Diba? deserve. Deserve. Totoo. Ah, okay. Yes, correct yan. Aside yung parang nakokontento na lang tayo dun sa kaya nilang ibigay, ando dun din siguro dun sa mindset natin na wala na tayong magagawa. Kasi ganun na. Ganun. Which is dapat Parang, hindi. oo, 'di ba? Parang, ay, ganyan talaga eh. Alam mo yun, yung ganyang ugal natin. Yung gobyerno na Which yan, is we have to corrupt na obligate talaga. those people. Para kumbaga, we have to obligate those people to give more effort in order for them um give what we deserve, diba? Mm-mm. Pero ano pa ba yung parang ano pa ba yung pinaka magagawa natin kapag yung talagang action na magagawa natin instead of saying na, ay, wala tayong magagawa eh. Siguro one is yung, um, Paglaban mo kung ano yung kailangan mo talaga. vote for Lead, the right vote. person. Oo, for the right, government official, ganyan. And be vocal. Be vocal of what you need and what you want, diba? Not just Mm, because binigay na sa'yo to, hindi ka na magde-demand pa ng, ng dapat kailangan mo talaga. Diba? ask Not we are not yeah, we are not just talking about the government, but as as a in person general. Mm-mm. in general sa pamumuhay ng bawat Pilipino sa araw-araw. Diba? Mm-mm. Lagi na natin ginagawa yun eh, na parang okay na to. Diba? Okay. So, speaking of that, okay na to. Ano naman ang masasabi mo dito? Yung pag nire-romanticize yung... At kahit hindi ako degree holder, madiskarte naman ako sa buhay. Kasi As a ako ha. person, hindi ko na- Ah, ano, sige. go. Go, go, go. As a person na hindi naman nakapagtapos ng bachelor degree. Um, in a way, yes, it's being romanticized because we are really streetwise or kaya sabihin mo ng madiskarte sa buhay. But um, you will eventually realize na kailangan mo rin talaga yung degree na yun in order for you to progress further in your career. Di ba? Kasi
ako naman, hindi naman ako masyadong nahirapan in progressing with my career. Kasi, kaya nga sabi, madiskarte, tsaka maabilidad ko naman sa buhay. But, kumbaga, I think it will be faster for you to progress if you have that education background or that good education background, diba? Kaya, wag nating i-romanticize na hindi nakakapagtapos sa mga Pilipino. Dapat every Filipinos are educated, not just about their life, but of course on their career, diba? Yeah. We have to be realistic na it's better to have both. 'Di ba? Degree holder ka, at the same time madiskarte ka sa buhay, gano'n. And ang saya lang na magkaroon ng society na lahat educated, lahat Yeah, nakapagtapos. Not just ako ha, na-realize ko it is not just about the diploma that you have. It's also about yung journey mo, the knowledge, the the knowledge, hindi journey. hindi lang yun. Yeah, the knowledge, the diploma, and yung journey mo na nakagraduate ka. Ibig sabihin, ano train ka na, alam mo yun, gawin yung bagay na yun, tumapos ng ng education. I think there's a better term for that. Pero yung na pinagdaanan mo, nag-earn ka ng process, yung ganun, Mm. kumbaga. Para sa akin, importante yun eh. Naniniwala kasi ako, importante yung education. Ganun. Okay po. At saka, No, but it's really totoo yun na, totoo naman. yun lang yung magigift mo din sa sarili mo, hindi lang sa parents mo, na magpapaaral sa'yo or kung sino man yung magpapaaral sa'yo, pero sa sarili mo na kahit saan ka mapunta, masasabi mo mm, na graduate ka, na educated ka. Hindi yun yung term educated na, yun, nakagraduate ka. Yung edukasyon. Education. Tinagalog ko lang. Ayun. Edukado kang tao. Edukado kang tao, di ba? Yun lang. Um, Actually sa akin naman, hindi naman siya necessary na you have to finish the bachelor's degree, but at least you should have at least the skills. I mean, ano ba tawag doon? Associate degree Mm. or yung Programs, programs. mga Yeah, ganun. from Mm-mm. TESDA. Yung Mm-mm. ganun, tawag ba kasi mga ganun? Mga TESDA, mga sa, ano ba yung mga ino-offer? Parang sa'yo. Ano bang tawag doon? Associate degree yung sa akin 2 years. Associate degree. O, may degree. Hmm. Degree holder ka. Pwede Mga sa audit. trainings. Trainings. Ano ba kasi Trainings. tawag doon sa ano ng TESDA? Basta yun, Mga skill certifications. certifications. Oo. Parang kumbaga, those are part of the education that we are talking about, di ba? Mm-mm. Na Mm-mm. it's not enough that you have the skills, but you should also have the knowledge about how to do things, di ba? Totoo. Kahit sabihin na natin na experience is the best teacher, but of course, the education helps us to learn more and be better with our job. Okay. Yes. Meron ka pa? In fairness, ang dami. Ang daming toxic. Oh, Parang sabi mo, bilis unending lang to. to. Parang unending to. Ako naman, yung mga nabanggit natin, para sa akin, yung mga iba, good naman siya. Minsan lang nare-romanticize na parang akala natin sobrang good na siya, perfect na siya. Minsan meron din siyang, pag alam mo yun, yung mga nasusobrahan, lahat naman ng sobra, 'di ba? Lahat naman ng sobra hindi maganda. So yun lang yung mga points. Baka sabihin niyo na ano, magbabago ng Pilipino? Ano, ayaw niyo nang maging ano? But Hindi naman sa gano'n. Mm. kumbaga na ano na kasi sa atin yan na, na na-instill na sa atin yung mga traits na yan, mga characteristic of a Filipinos. But we still have the guts to, or we still have the chance to change those things if we want to change them. Mm. Or kung paano lang natin sila gamitin or oo, gamitin sa life natin. So, meron ka pa ba? Kasi meron pa ako eh.
Ako wala na. Okay, I meron will akong, just give comments sige, meron to pa akong your life. last two. Just you give Mm, comments to my to life. my life, to your life, okay. Bea Alonzo, ikaw ba yan? So, speaking of Bea Alonzo, yung ano, nire-romanticize natin yung mga celebrities and love teams. Yung sa celebrities, parang masyado tayong involved sa mga buhay nila, ganyan. And sa mga love teams naman, yung parang, yun din, ganun din yung involved tayo masyado. Alam mo yung Aldab, yung mga fans nila, na parang, Hmm. may mga parang kulto na sila, na naniniwala silang kasal. Yung mga ganong level. So, what can you say about it? Kumbaga, masyado na nire-romanticize yung idolatry sa Philippines, di Yes, ba? yung mga ganong level. Which is dapat hindi. Parang kumbaga, we should have limit when it comes to those things, di ba? Parang Mm-mm. kumbaga, uh, they are also normal. I mean, ano tawag doon? Oo, normal lang din naman Normal silang na. tao. Kasi alam mo yung Oh, sinabi nila normal na din. ang pag-aartista, trabaho lang din naman yan. Yun lang Trabaho kasi, lang marami din. lang nakakakilala sa kanila. True. At mas malaki ang kinikita nila. Mm. Pwede din, ganun. Pero Mm. totoo naman, normal din naman silang tao. Kaya parang huwag mo masyadong pagbigyan ng, huwag mo masyadong pagtuunan ng pansin yung Mm-mm. mga bagay-bagay sa buhay nila. Because they have their own personal life din naman. Diba? Kasi ang nangyayari sa atin sa Philippines, once na artista ka, parang untouchable ka na, kumbaga. Diba? It's not. It's not. Ako naman, parang nakikita ko kasi sa atin, masyado tayong involved sa buhay nila na na-waste yung time natin sa pagchichismis sa kanila. Alam mo Hmm. yun? Yung parang, oh, may True. nangyari sa ganito, may pagkakamali sa ganito, parang, grabe na yung talagang nagkakagulo na tayo eh. Alam mo yun? Yung Tapos parang, nag-aaway-aaway pa ang mga nag, fans dahil lang. exactly, nag-aaway-aaway pa sila, ganyan. Tapos, what can you say naman dun sa mga parang sobrang idol mo na you spend more dahil gusto mong mapunta sa concert nila, gusto mong maka-purchase ng mga merch nila, lalo na sa mga kabataan. Yung dapat If you meron, have the means, if you yeah, have if the you have the means to buy means. those, Mm-mm. it's okay. But kung priority mo na yung mga ganong bagay na hindi mo na prioritize yung mga pangangailangan mo at yung mga pangangailangan mo, parang hello, Then na no, no, no. hindi na healthy yung ginagawa mo. Kumbaga, you always have to spend what is extra, di ba? Kung pinag-ipunan mo naman from your extra, then that's fine. At least, para kumbaga, hindi siya yung upfront expenses na sinasabi natin na lahat na ng ipon mo, doon mo na pinunta. Di ba? Oo. Lalo ngayon kasi 'di ba, sobrang uso ng mga merch, tapos yung mga card ng mga K-pop ng mga SB19 gano'n. So baka sabihin niyo naman masyado akong hypocrite dito na hindi ako nagsusupport. Nagsusupport ako. Kumain nga ako sa McDo para lang makabili nung ano, card na gano'n. Pero yun nga sabi ni A, kapag ka, ano, may mga extra ka for that, hindi naman yung para lahat na ng ipon mo, lahat na ng, ano may time mo Kinikita. nasa kanila na gano'n. Wag naman gano'n. Tsaka lalo na kapag bata ka pa, alam mo yun, mga teenagers, mga gano'n, may mas maganda pang pupupunan yung pera ninyo. Ano, darating yung araw, ewan ko, siguro ma-realize nyo na parang, ay, hindi pala siya gano'n ka-importante. Hmm. Or kaya baka maisip, Ganun. ay, hindi pa siya ganun kagwapo. Tsa. Worst. Ganun. Or baka, alam mo yun, experience din nila. Pero kung buhay mo naman yan, call mo naman yan. Pero yun lang, limit lang. Sa kung anong Limit. kaya. True. Yes. Tapos, eto. So, syempre, ang ending natin about love. Kasi Valentine's, 'di ba? So, about love sa Philippines, yung mga love setup natin sa Philippines na nire-romanticize. Unang-una na dyan, yung age doesn't Live-in. matter. Ah, wait. Ah, Live. Age doesn't matter. Kasi parang kapag ka medyo 40 years old, tapos yung asawa niya is 60 years old, parang medyo acceptable na yung mga partner kasi matatanda na sila, 'di ba? Pero yung 18 to 40 or 8, worse pa nga, meron yung 18, 60 na.
Yun, tapos nire-romanticize, sasabihin niya, buhay naman namin to. Age doesn't matter. Sa akin naman, sa akin naman, it really doesn't matter. But ang niro-romanticize kasi natin doon is yung panggagamit ng isang tao dun sa nakakatanda. Or vice versa. Kasi Versa. yung Mm-mm. parang kumbaga, yung nakakabata, parang ginagamit niya yung nakakatanda para umangat sa buhay. Yung nakakatanda naman, ginagamit niya yung mas bata kasi syempre mas fresh. Alam mo naman Mm-mm. ang mga kailangan nila. Diba? Pero ang naro-romanticize kasi yun yung mga bagay na yun eh. Which is dapat hindi. Dapat, when it comes to love, it should be parang kumbaga give and take eh. Na na acceptable naman yung pagiging give and take. Ang nagiging give and take naman na kasi parang ano na eh, pang-aabuso na. Di ba na? Sabi, sabihin na natin na give and take naman yung nangyayari kasi ginagamit ko yung pera niya pero ginagamit niya ako. Parang hindi naman na give and take. Yun. Parang ang nangyayari yun, binabayaran ka na niya. Oo, ganun. At saka, para sa akin ha, hindi ko talaga matatanggap pag ganun. Siguro kung yung 18 years old, dumating na siya sa point na ba mga 25 na siya, baka ma-accept ko yun. Pero pag mga 18, kasi ganun may narinig ako na ganun yung age. Tapos 60, parang, what are you thinking? Na 18 ka, bakit gusto mo yung 60? Siyempre, yun nga sinabi mo, may benefit ang both parties. Pero parang hindi, ayoko siyang maging acceptable. Come to me, say whatever you want, pero ako ayoko, hindi ko tatanggapin. Siguro may mga certain age gap lang ang mga accepted. Parang kumbaga, 20, 25 years, that's fine. I Parang think kumbaga, ano, okay. I think pala it's not about the age gap that I'm parang ano, yung I'm against to. Feel ko yung age mismo, yung age bracket na parang pag 18 to 25 parang hindi pa eh. Hindi ka pa, Oo. alam mo yung decision, Hindi pa yun pagdedesisyon mo yung sa dapat buhay. na sa isip mo. Oo. Siguro pag 25 ka na, yan, dyan ka mag-decide kung gusto mo talaga ng 60 years old. 'Di ba? Kasi pag Hmm. 25 ka na, gusto mo talaga ng 60 years old, yan na talaga yung gusto mo. Medyo matured ka na. 'Di ba? So, siguro meron ka mga certain reasons na medyo pwedeng acceptable. Pero pag 18 ka, gusto mo talaga 60? Sorry, kukwestiyonin talaga kita. Saan magulang mo? Yung ano kasi, yung purpose mo why you entered Why? the Mm-mm. relationship. Yes, ba? So, And yung ano, yun. yung live-in Live for me. in. Yeah. What can you say about that? Sa akin naman, hmm, in a way, it's a good thing so that you will know the person better. But naro-romanticize na siya as a Christian. Kasi parang kumbaga, parang parang na-disregard na yung, yung, yung sa pagiging hipokrito but parang na-disregard na yung words of God na dapat yung sex After before marriage. marriage Bakit? or Sure ka ba nagsisex pag live-in? ano to? Nagdadakan po. Sorry na dyan. Hindi naman, para hindi, sinabi ko lang. Okay, pero totoo din naman yan. Mm-mm. Pero may mga ganun naman kasi. Mostly naman kasi ng mga live-in talaga, ganun yung nangyayari, di ba? And the rule of God is like, you have to marry first before you have the sexual intercourse, di ba? Naro-romanticize na natin yun na parang that's acceptable na nowadays dahil people change. Kumbaga, lagi na sinasabi na The world is people change. changing. The world is changing. But yeah, the world is changing. But of course, we have to go back to our core na Exactly. not all the things that we are experiencing now are the good ones. Diba? Totoo yan, Bessie. Ako naman, ang masasabi ko dyan is, if only I have a choice na, may choice naman ako. Pero if I have, a better option of not doing it, what I mean by better option is, parang alam mo yun, kaya mong, parang, Bumukod. No? Ikaw hindi, lang hindi siya, talaga. parang ano siya, yung practical reasons, Yeah. ganon.
if I have a better option lang na ganun, in, feel, parang mas, doon ako sa hindi. Wag na lang mag-commit doon. Though, okay lang din naman siya kasi totoo din naman na you will get to know more about the person and then, pero kasi naniniwala ako na pag magpapakasal ka, um, na hindi pa kayo Sure ka ba naman? nagle-live-in. Hindi, hindi, Ah, hindi, kahit hindi kayo nag-live-in, kapag nagpakasal ka dun sa tao na yun, ang pipiliin mo is i-work out yung marriage, 'di ba? Ganon. Except na lang kung masyado ng dun sa abusive, yung talagang mamamatay ka na, yun naman, acceptable naman yun. Pero kung yung sa para kikilalanin mo lang yung tao, yun lang yung reason mo kung bakit magle-live-in, pwede mo naman makilala yun everyday kayo magkasama. Kilalanin mo yung family niya. Pagka magkakaroon kayo ng mga travel or magkakaroon kayo ng mga pag-aaway, makikilala mo na yung tao eh. Pwede ka naman pumunta sa bahay niya, pwede mo naman i-check kung paano na yung bahay niya, makalat ba? Makikilala mo na yun eh. true. Para sa akin lang ha, ganon. So if I have a better option not to do it, I will not do it. But since I'm already in that situation, okay na din sa akin. And at saka yung sinasabi naman nating live-in, yung pinili na nilang mag-live-in na lang na without even progressing to the marriage. Ah, parang Diba? di na Kasi kayo plinano. naman, nililinis yung pangalan. And then, pero kumbaga kayo naman, you choose to live together. Kasi nga, Doon na rin papunta. practicality. Practicality, oh. Practicality and another thing is, yun nga, papunta naman din kayo dun sa marriage eh. You have the Mm, proposal na, but you just don't have the date. But you are mm, there. You are going to that level na. Pero yung mm. mga iba kasi yung sinasabi nating live-in na wala silang balak magpakasal. Ah, gano'n na lang. Di sila naniniwala sa marriage. Okay. Wala naman akong parang nakikitang hindi din naman gano'n kaganda or parang um, negative, gano'n. Pero, for example, sa mga pamangkin ko, sa mga kaibigan ko, i-advise ko sa kanila na hindi. Gano'n na lang. Ayun. Advice ko na lang na hindi. Gano'n. Sige, hindi na ako makikipag-live-in. Ano na Char. lang, rent na lang siya sa other room. Other Ganon. room. Oo. Other room. Ay, hindi kami magkalibin. Magkaiba kami ng kwarto Kwarto, niyan. di ba? Pero na isang bahay. Share Ganon. lang. Share lang Mm-mm. kami ng bahay, pero magkaiba kami ng kwarto. Mm-mm. Diba? Kasi alam mo, iba rin kasi yung feel ko ha, iba rin kasi yung excitement na, yung, alam mo, pagdadaanan niyo yung level ng relationship na magka-boyfriend, pag wedding, oh, excited kayo na mag-isa, ay na titira sa isang bahay na parang sobrang bagong-bago, ganun. Unlike Bagong na bago. kapag magka-live-in kayo, kapag nag-marriage, ano kaya yung pagbabago? Doon din naman iisip ko na ano pa kaya yung pagbabago? Ganon. Yung lugar kung saan kayo titira. Hindi, malay mo paano pag dito pa din, ganun. Yun yung parang, Ah, yun lang yung naisip ko na, cons, if ever, na parang, ano yung change kapag pumunta na kayo dun sa next level. Ganon. alam mo kung ano. Siyempre alam ko. Sa akin. Hindi ko alam sa iba. So, yon. Yun naman. Okay. Meron ka pa ba? Yung Hindi. batang nag-start maging mag-boyfriend at girlfriend. Pero hindi naman na masyadong, no. Marami na ngayon. Marami nang ganun yung teenage From teenager romance. sila. Oo, ganun. Yung iba, successful. Yung iba, hindi. Nasasayangan lang ako dun sa pag hindi. Pag hindi sila yung endgame. Yung ang Oo. tagal-tagal nila, tapos parang yung bagong na-meet ng it's either yung babae or lalaki na kamit, biglang magpapakasal. Yun yung masaklap. Sobrang sakit nun na anong kulang, ba't hindi sila yung endgame? Eh, ang tagal ng panahon na magkasama sila. At saka meron din naman yung mga iba na talagang hindi rin successful. Ang nasasayangan ako sa kanila yung oras na instead of Being using with the those right time to person. discover, not be with the right person. Parang kumbaga, using those time to discover themselves to be the right person to that person na Mm, na tama.
na para sa kanila. Mm, Hindi. Para kumbaga, may mga iba kasi may mga ibang tao na nasisira yung buhay nila dahil sa mga relasyon nila true. ng maaga. Diba? Oo. I think yun lang. Ano pa ba yung romanticize sa love? Ay, Yung ito. Filipino friends Hindi, natin. ito. Yung parang inuobliga na magkaroon ng love life. Eh, ayaw nga ng love life. Parang pinipressure mo yung mga, kunwari, kamag-anak mo. Parang, oh, saan love life mo? Oh, ano na, pamilya, ano, kailan ka magpapamilya, kailan ka mag-aanak, yung ganon. Pero pinipressure mo yung tao dun sa kung anong phase na siya ng buhay niya. Eh, paano kung gusto mo ng single? Single life, diba? Oo, parang Oo. nire-romanticize na natin na dapat, Nangingialam tayo sa buhay ng ibang tao. oo, hindi, na dapat, meron silang certain age na married na dapat sila. In-expect sila ng society na at this age, married na kayo. At this age, may anak na kayo. Na parang pag wala, parang aligaga sila. Ano? Sige, tara, gawa Buhay tayo nyo, anak. buhay nyo. Sali kayo. Buhay nyo to, buhay nyo. Huwag niyo to. Kayo ang, kayong maggagastos ng reception. Kayo gagastos ng gatas, yung mga ganun. So, I think that's Oo. it when it comes to love na parang na romanticize na dapat hindi. Yung nabanggit ko kanina, yung romanticizing yung pangingialam ng ibang tao sa buhay mo. Parang Filipino traits na yun. Or I don't know if other countries do have that one as well. Na parang Filipinos always have a comment about other people's life. Alam mo, if I have one toxic trait, that's it. Masyado akong That's pakailamera. Sa mga taong, sa nakapaligid sa'yo. family ko, kaibigan ko, masyado akong pakailamera ever since. Lagi ako may say. Lagi akong nagdesisyon na, uy, wag mong gawin yan. Patas pag ginawa niya, magagalit ako. Ba't mo ginawa yan? Akala mo buhay ko yun? Bakit mo ginawa yan? Bakit Meron mo din ito naman ako, ginawa? may ganun din akong traits. May minsan ba nagagalit pa ako eh. Pag hindi nila ginawa yung sinabi ko. Oo. Actually, eto, usapan lang namin kanina ni Les yun, na meron akong ugali na pag kami sinabi ako about sa buhay mo, na dapat gawin mo, tapos hindi mo ginawa, magagalit ako sa'yo. Tinanong ko siya, sabi niya, I hindi. know. Hindi I mo know. yun ginagawa from the place na parang nagpapaka-toxic ka. Parang out of care. Parang, hindi ko daw yun ginagawa kasi yun yung gusto ko. Ginagawa ko, ay pinapagawa ko sa'yo yun kasi yun yung dapat. Which is, Ako hindi. misinterpret yun ng mga taong hindi ko kakilala na pakialam na toxic. Sabi niya sa akin. So, sabi niya, naniwala ako sa kanya na, hindi pa na yung toxic. So, sa kanya ako Oh. maniniwala, hindi ako maniniwala sa inyo. Siya ang mapapangasawa ko, Char. Hindi, para sa akin, in my point of view naman, yung ugali mong gano'n, parang kumbaga, yun nga, yung sabi ni Les, na parang you're giving those advice out of care. Mm. But you are not instilling, or are you? Are you instilling those comments about their life na dapat yun ang gawin nila? Kasi Oo. every person have their own, oh, Kasi alam mo kung some, bakit? Kasi alam ko some, na. Alam ko na yung mangyayari sa'yo. Kasi pangalawang beses mo na ginawa yan. Hindi na pangalawa, pangatlo, kaya makinig ka na sa akin. Feeling ko, gano'n naman ako. Pag certain, alam mo yun, pag ano yan, extreme may na. certain level. Oo, na Yes. parang, oy, ano na to, last mo na to, ultimatum mo na to. Pag di mo na patugin, dapat ito na gawin mo sa buhay mo. Pag di mo na ito ginawa, bahala ka na. Parang ganun. Ganun. Which is parang toxic na parang, oo nga, dapat hindi, pero hindi ko babaguhin. Sorry. Hindi, pero ano, in in connection sa Connection. sinasabi ko nga kanina na we shouldn't romanticize that rate of Filipinos na they always give comments about our life because we Mm. have our own way of living. Kumbaga, um, we should give them limitation in giving comments or giving suggestions, advices in our life. If we ask for those advices, then it's okay. But if we didn't ask for those advices and they just para kumbaga sinabi lang nila out of nowhere,
I think that's not okay. Kumbaga, Yes. yung parang yung mga comment ng mga tita natin whenever we have family reunion na, oh, ang taba mo na. Oh, wow, tita, sinabi ko bang pumangit ka? Char. Parang ito lang yan eh. Don't give comments to my life. If hindi ka nag-aambag sa buhay ko, wala kang ambag. Pangalawa, kapag ka may kailangan ako or kailangan ko ng tulong, Wala. di naman ikaw yung natatakbuhan ko. Ganon. At pangatlo, kapag down ako, kailangan ko ng comfort at wala ka naman dyan. Huwag kang magbibigay ng comments. Mas dinadown mo pa ako. Wag kang ano, Oo, char. ganon. So, yun. So, yun. Na, So, yun. Happy Valentine's! Love, love, love! Yung sinabi Ayan. nating ano lang eh, madali lang to kasi ano lang, Filipino traits lang. Ang dami pala toxic natin. Diba? Nakikita rin natin sa sarili natin. Minsan, kaya ang dami rin natin sinabi. Baka nga nagpakita tayo ng mga toxic traits dito eh. Comment down below nyo na lang kung ano yung Comment nakita down ninyo. below para alam namin. Char. Yes. Ayun lang. Sana baguhin na natin kung kaya naman natin yung mga nasabi. Lalo na, lalo na yung kapag sa ano, The yung sa government. buhay na natin. Oo, yung naapektuhan na yung buhay natin. Yes. Ayun Okay. lang. So, chatters, maraming salamat. And ano nga, gaya nga ng sabi namin Sana kanina, hindi ka nagaganyan, di ba? Para antok na antok ka naman dyan. hindi katinong mata ko. Sorry. Gaya nga ng sabi namin kanina, mga chatters, wag tayong magsisettle for less. We have to settle for best. Char. Kami pala yun. And then, we need to know our What ano we ba, deserve. what we deserve. Diba? Yun lang. True. At saka, kung ano yung mga nasabi namin sa inyo na kaya nyo namang mag-adjust para hindi siya maging toxic. Kaya nyo lie low, ganun, para hindi siya maging toxic. Nun, to the point na magiging toxic na siya. Ganun. Para rin naman sa atin yun. Um, para yung Filipino pride, 'di ba? Yeah. Hindi tayo inaapi. Ayun. Ayun lang. Thank you so much for Wala listening. namang maapi kung walang magpapaapi. Kaya wag ka nga. Ayun lang. Fight, 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 fight. Love, love, love. Char. Hello. Happy Valentine's. Ayun, happy Valentine's. And it's a different kind of romantic vibes here. Bye. Ganon. Alam nyo ba kung bakit? To be fair with, Bessie. Ah, malay mo. Malay mo, Char. meron pala. Kaya siya Meron na. naka-red. Malay mo, guess namin next week. Okay, last episode na namin. Okay. And for Last season episode na 8, namin. may mga babaguhin kami. So excited for that. Pero Sana. ngayon, Sana mabago na rin namin yung oras namin. babaguhin namin. Oo nga, pwede. Chismisan So, talaga tong dalawang to eh, sabi nila. ano? Chismisan talagang ginagawa itong dalawang to, sabi nila. Ay, hindi. Alam mo, sige, mamaya natin pag-usapan gagawin natin yan. So, for now, bye muna and see you sa episode 12. Next week. Yes. And Yes. of course, para naman, mas maging masaya pa ang inyong buhay. Magandang buhay, chat. And then, panoorin niyo ang aming mga past episodes sa aming social medias. Facebook, TikTok, and aming Spotify, the Group Chat Podcast by ABC, and of course, our YouTube channel, the Group Chat Podcast with AB. AB. See. C. Okay. Ayan. Thank you so much and goodbye. Bye, Happy chatters. Valentine's. Okay. And that's a wrap. Thank you for listening to our latest episode here in the Group Chat Podcast with ABC. We would be happy to be connected with you guys. Please subscribe and follow us to our channels. For Spotify, the Group Chat. For YouTube, the Group Chat with ABC. For Facebook, the Group Chat.
Thank you so much, guys. Join us again on our next episode this coming Friday. Bye bye.